Magandang hapon po mga kapatid. Bigyan po natin ng kasagutan ang mga inihayag ni Sara Duterte na tungkol sa pagkaka-impeach sa kanya sa House of Representatives. Ito po ang sabi. Ito po ay nakabase sa balita, no, ng ANTV, no, ang voluntaryong tatayo bilang abogado ni Vice President Sara Duterte sa mga kinakaharap niyang impeachment complaints ang ama niyang si former President Rodrigo Duterte. Ayon sa Vice Presidente, naghahanda na ang dating Pangulo ng mga dokumento para sa IBP upang maging collaborating council. Iginiit pa ni VP Duterte na wala silang nilabag na batas at haharapin nila ang mga kaso kahit pa tila nawawala na ang rule of law. Yan. So, eto na po, no? Ang ibig ko pong sabihin laban pa rin, ano? Laban pa rin. So, para sa akin pong pananaw, kung ito pong nangyaring impeachment sa House of Representatives ay matatabunan ng mga ganitong katwiran at pagdating sa Senado ang pakikinggan ni si Sara Duterte, abay napakalaking panlilin lang nito sa taong bayan. Ano po? Sapagkat kitang-kita ng lahat ng buong mundo at ng buong Pilipinas kung paano nagbanta si Sara Duterte at kung paano niya tinanggihan na harapin ang ipinupukol sa kanya na paglustay ng pondo ng bayan sa pamamagitan ng confidential fund. Ano? Kapag po itong tatay ni Sara Duterte ang humarap bilang legal counsel niya sa kanyang kaso, sa mga ebidensyang dahilan kung ba't siya ini-impeach, ay sigurado ito na magdudulot lang to ng pagka-delay ng hearing, pagka-delay ng desisyon, no, ng resolusyon, at ito po ay tsak na balahuraan na naman, no, sa hearing. Ito po ay tiyak na panggagago na naman ng matandang Duterte ang paiirali nito. Pamimiloso po, pambubuli, pagsisinungaling, at pagyayabang, pandadarag, at panghaharas. Gaya ng ginawa niya sa mga taga-Quadcom noong siya ay humarap. Di po ba? Kaya po, malakas ang loob nito na humarap si Duterteng matanda ay sapagkat paiiralin niya na naman ang ginawa niya noong 2016 na ang mga pangakong kayabangan, kasinungalingan ang paiiralin. At ngayon, tinatanggihan ni Sara Duterte na wala silang nilabag sa batas. Kung kaya't sila ay lalaban ngayon, no? So, ito pong nangyayaring ito sa atin, mga kapatid. Hindi po ba kayo nagsasawa? Hindi po ba kayo nabubuwisit na? Hindi po ba talagang panggagago na to sa ating mga Pilipino? Lahat ng tauhan ni Duterte, ginagago ang mga Pilipino. Unang-una, itong pinasasalamatan daw ni Sara Duterte yung naging rally ng INC, no? Okay, pinasasalamatan niya raw ito. Teka lang ha. Ito yung kanyang press conference. At ito ang sinabi niya. Hintayin po natin yung kanyang pagsasalita, no? Kasi hindi na po talaga maganda ang pinagagagawa nitong si Sara Duterte. Hindi na po talaga maganda ang pinagagagawa nito. Ito. Dali lang po Ito po ay mula sa ANC, no? Good morning, Vice President Sara Duterte is holding a press briefing. Let's listen in. Okay na? Okay, sige. Mga kababayan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Madayaw, mayong adlaw, kaninyong tanan. Magandang araw sa inyong lahat. Sa mga nakaraang araw, marami ang humihingi ng reaksyon, komento, o damdamin. Damdamin ko sa issue ng impeachment na naihain laban sa akin. Sa kabila ng aking mga naging pahayag ukol sa planong impeachment sa mga nakaraan na buwan, ang tanging masasabi ko na lamang sa puntong ito ay God save the Philippines. Bukod dito, Marunong pala siya. nais ko na lang ipaabot ang aking taus-pusong pasasalamat sa mga kababayan na patuloy na nagdarasal, sumusuporta, Sila lang, nakitiwala, Sarah. Sila lang, at hindi kami. patuloy na nagmamahal sa akin. Iba pinagdarasal namin. Manalig kayo dahil sa taong bayan ang tagumpay. Syukran. Totoo yan. Yan. Yan po ano. At yan po yung sinabi niya. Marunong pala itong tumawag sa Panginoon, pero nung kasagsagan nila ng tatay niya, minumura pa ang ating Diyos Ama, no? At saan ba sila kumapit? 'Di ba sa INC, no? At pinasasalamatan niya pa ito. At yun nga, ina-assume nila na yung rally na yun ay pabor sa kanya, kung kaya't may mga nagre-react na bakit daw mas marami naman daw ang nagrally noong January 13 kesa nitong huli na noong 31, ano, bakit daw hindi pinakinggan yun? Pues ang masasabi po natin dito, hindi naman po lahat ng nagrally noong 13 ay pumapabor sa hindi siya mai-impeach, bagkus kumbaga parang inosyoso lang nila yon, at ang marami doon ay mga kumukuha ng videos para merong ebidensya ang taong bayan kung ano man ang nangyari at napag-usapan. At ito nga po, lalaban sila, no? At ang tatay niya ay gagawin niyang legal counsel. At itinatanggi nila na wala naman daw nilabag si Sara Duterte sa batas, kung kaya't lalaban sila. So ito pong paglaban na to ni Sara Duterte ay isa na namang mahabang issue na naman ito, hanggang sa makagawa na naman sila ng mga paraan. At ang iba naman dito sa gobyerno ay habang tinatapos itong issue na to ng mga Duterte, samut-saring kasalanan, samut-saring katarantaduhan ang ginawa, yung iba po dyan ay tsak na masayang-masaya dahil malayang-malaya ang pangungurakot. No po, ganyan po yun ha? Habang nalilibang ang taong bayan, habang, ewan ko ba, bakit nga ba ganun? Tuwin na lang magkakaroon ng mga issue sa ganitong sistema ng mga nakaupo sa gobyerno nawawala na ang focus ng mamamayan sa mga pagnanakaw ng ating pondo, bagkus dito lang talagang maraming chismosa talaga, no? Kung kaya't nawawala po ang focus sa mga importanteng issue na dapat ay nalulutas ng taga-gobyerno. Eto na naman, may mga panggugulo na naman nagagawin nitong mga Duterte na to, no? May mga palusot na naman silang gagawin. Tingnan natin kung paninindigan ng mga taga House of Representatives ang ginawa nilang impeachment kay Sara Duterte sa kanilang sangay, ano? At intayin natin itong sa Senado, sapagkat kung itong mga ito ay talagang kukonsinti sa mali, ay wala na pong mangyayari. Talagang magwawala na ang taong bayan. Yun po mga kapatid ang masasabi natin, at yan po ang paliwanag ni Sara Duterte. Di ko po alam kung meron pa tong kasunod Teka lang. I know, right? Braille. 3 questions, no follow-up. Okay. Oh. Ay, ayoko na. I'm okay. Oo.
Sabi kasi hindi, ito lang daw basahin ko. So, nagbabasa pala siya, no? Nagbabasa pala siya. So, ito. We've already Hindi siya started preparing nagpapahalata. the moment Franz Castro announced the impeachment plans, which was November of 2023. So November of 2023, there were already lawyers doing their work for the impeachment. So we leave it to the lawyers. Last question. Last question. Wala pa tayo doon, ma'am. Na masyado pang malayo yung mga ganyan na mga bagay. Nandun pa lang tayo sa pagbabasa ng. Actually, ma'am, wala pa tayo doon dahil yung mga abogado lang yung nagtatrabaho. Hindi ko talaga alam kung anong ginagawa nila. But I have a meeting with them. Last question, please. So, eto po, napanood ko po ito ng buo. Kaya lang, wala po tayong mapapala ditong sagot niya na maayos. Kasi, iwas pusoy po siya. Lahat po ng katanungan sa kanya, saka na lang, no? Wala pa tayo sa ganyan. Wala po tayong makukuhang sagot niya doon sa mga katanungan ng taga-media. Kung kaya't, ang masasabi ko po dito kay Sara Duterte, buang, no? Buang, no? Sinungaling, no? Adik, bangag. Kasi alam niyo bakit? Tinatanggihan niya yung sinabi niya na ipapapatay niya si yung couple at saka ang si Speaker Romualdez. Sinasabi niya po na wala naman daw, hindi daw niya matandaan na may sinabi siyang ganun. So, ang masasabi po natin dito kay Sara Duterte, dapat talaga matanggal ito sa gobyerno dahil iba na po ang tinatakbo ng utak nito. No? Kung nakalimutan man niya at kung wala siyang matandaan, ibig sabihin nakalimutan, talagang bangag siya nung panahon na pinagsasabi niya yun. Dahil ang isang bangag, lango sa gamot. Kaya po yan, tsak yan. Kaya niya nakakalimutan at sinasabi niya na wala siyang sinabi at wala siyang matandaan. Yun po yun mga kapatid. Ako'y busit na busit po. Kaya po pasensya na po kayo. Talagang hindi maiwasan dahil yung mga nag-a-assume pa na binayaran daw yung mga kongresista kaya nagsipirma, no? Yan po ay napakalaking kasinungalingan. Dahil alam naman nating lahat, hindi lang kongresista ang nagsulong ng impeachment, ay talagang kailangan ang pirma ng mga kongresista. Kung kaya't, paano po magpapabayad ang mga taong yan? Kung si Aling Maringa, hindi naman bayaran iginigit ng mga DDS at ng iba pang mga nananakot dyan binabayaran daw. Alam nyo, yung mga ganyang klase ng tao na puro kwarta talaga ang nasa utak at nasa bunganga, yan po ang mga mukhang pera. Yan po talaga yung ayaw nilang masasapawan sila. Kaya ang sagot ko na lang, tuwing sasabihan ako kung magkano, ang sagot ko lagi ay trilyon. Gusto mo, balatuhan kita. Yun na lang ang sagot ko. Kasi wala na na-impluensya na sila nitong sina Duterte pagdating sa bayaran. Sila ang nagpauso ng bayaran sa ating social media para magpakalat ng mga kasinungalingang panlaban nila sa kasinungalingan. Okay, salamat mga kapatid. Yan lang muna po. Okay, subaybayan po natin ito. Huwag nating tantanan. Thank you po.